May napagkasunduan na ho ba kayo kung anong doon sa mga articles na yon, kung ano yung unang pupuntiryahin ninyo? Ay, meron na po siyempre. Alam na namin kung ano yung ihaharap namin. Opo. Pero iniintay lang namin kasi meron kaming nakapending din na motion sa impeachment court. Kung kailan ba namin dapat yung magkabilang panig, kung kailan ipapaalam namin sa kabila kung sino ang mga testigo namin at para makapaghanda naman ang magkabilang panig. Ano po uunahin ninyo at Congressman? Doon sa aming final na manifestation sa court ay ano po yan, yung threats. Yung threat, Opa. grave threats, yung banta sa Pangulo kay BBM, kay First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. Bakit po yun ang unang napagkasunduan ninyong unahin, Congressman? Well, ayoko naman siyempre ilabas yung aming strategiya at mga taktika. Pero siyempre naman ang naisip namin ay yung uunahin namin yung talagang kumbaga yung mga may laman, yan ang mga kailangan malaman ng publiko. Yung may pinakamatitibay na ebidensya, ganun po ba? Kasama yon sa aming pagkokonsidera. Pero siyempre marami pong factors yan. Ang pinag-uusapan kasi natin, impeachment trial, hindi lang naman po yan yung legal lang na ihaharap sa korte. Siyempre, ang maghuhusga dyan, hindi lang naman ang mga senator judge, kundi tayong lahat, ang mamamayan at Pilipino. At kailangan maintindihan din, yun ang isang hamon ng impeachment case, na hindi puro legalist lang ang salita doon, kundi maintindihan ng lahat. Lalo na nung ating mga kababayan dahil lang ang audience nyo rito, hindi lang yung mga senator judges, kundi yung mga kababayang susubaybay dito, Attorney Chel, Congressman. Opo, kaya ako ang mga salitang res inter alios acta, naku, walang makakapag-intindi niyan. Pero maniniwala ba kayo yung mga tricycle driver kabisado na nila yung mga subpoena ducis tecum, subpoena ad testificandum. Akala nyo mga legal analyst na rin yung ating mga barbero.